Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga konseptong pangwika bilang bahagi ng ating pag-aaral sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Batayang konsepto ng wika. Katangian ng wika. Ang wika ay masistemang balangkas. Katulad ng iba pang mga bagay sa mundo, ang wika ay nabubuo rin sa pamamagitan ng isang balangkas, kung saan ang lahat ng wika ay nakabatay sa isang makahulugang tunog. Ang tawag dito ay ponema. Ponolohiya naman ang tawag sa makaagham na pag-aaral ng tunog. Sa Ingles, ito ay tinatawag na phone o tunog at logy o pag-aaral. Ngunit kapag ang makahulugang tunog na ito o ponema ay pinagsama-sama, makabubuo tayo ng maliit na unit ng salita na tinatawag namang morpema. Ang tawag naman sa makaagham na pag-aaral ng mga morpema ay morpolohiya. Samantalang, kapag gusto mo naman pag-aralan ang istruktura ng mga parirala o mga pangungusap, ang tawag ay sintaksis. Ang wika ay sinasalitang tunog. Hindi lahat ng tunog ay maituturing na nagsasaad ng wika. Dapat ito ay makahulugan. Ang bawat mahulugang tunog ay nanggagaling sa tinatawag na aparato ng pagsasalita kung saan tanging ang tao at ang hayop lamang ang mayroon. Ang wika ay pinipili at isinasaayos. Paano ka ba sumasagot sa iyong kausap? Ano-ano ang iyong isinasaalang-alang sa pagbibigay sagot nito? Madalas, ang pagpili ng mga salita ay naapektuhan sa kalagayang sosyal ng ating usapan. Iniisip natin kung sino ang ating kausap, ano ang magiging reaksyon niya sa ating mga sinasabi. Tayo at ang ating kausap ay kailangan pumili ng wikang gagamitin sa pakikipagtalastasan. Upang maging epektif na komunikador, ay kailangang isaayos natin ang paggamit ng wika. Ang wika ay arbitraryo. Ang esensya ng wika ay panlipunan. Nangangahulugan na ang bawat komunidad ay nakabubuo ng mga sariling pagkakakilanlan sa paggamit ng wika. Ang wika ay ginagamit. Bakit may wika? Ano ang saysay ng pagkakaroon ng wika? Hindi ba ito ang pangunahing kasangkapan sa pakikipagsalamuha sa mga tao sa lipunan? Kung kaya, napakahalaga na gamitin ang wika upang hindi ito mawala at mamatay. Ang wika ay nakabatay sa kultura. Bakit nga ba magkakaiba ang mga wika sa daigdig? Ano ang dahilan nito? Ang sagot ay dahil na rin sa pagkakaiba-iba ng mga paniniwala, tradisyon at kultura ng bawat bansa. Ang salita o wika ay nabubuo ayon na rin sa mga gawain ng mga taong naninirahan doon. Kaya naman mapapansin na maraming salita sa kanila ang walang katumbas sa wikang Filipino. Halimbawa na lang nito ay ang salitang rice. Para sa kanila, mapapakanin, mapapalay, mapabigas ay parehong rice pa rin ang ibig ipakahulugan nito. Ang wika ay nagbabago. Katulad ng panahon, ang wika rin ay nagbabago. Kailanmay hindi ito maaaring tumanggi sa anumang pagbabagong hingi ng bawat sitwasyon. Ang pagtanggap sa kasalukuyang estado ng lipunan, ang pag-unlad ng teknolohiya sa bansa ay nangangailangan ng paglalapat ng mga katawagan nito. Ang bokabularyo ng isang wika ay maaaring madagdagan sa paglipas ng panahon ayon na rin sa pagiging malikhain ng mga taong gumagamit nito. Katulad na lang na pag-usbong ng mga Jejemon, gay lingo at mga salitang pangkabataan ngayon. Kahalagahan ng wika. Sa mundo, wika ang isang napaka-importanting bagay na dapat isaalang-alang ng bawat tao. Wika na siyang daluyan ng mga kaisipan, ideya, damdamin o ekspresyon upang may pahayag ito sa taong nais patutunguhan. Wika na siyang salamin ng ating pagkakakilanlan kung anong tribo, pangkat, lahi ang ating pinanggalingan. Pinapakilala rin ito ang lugar o bansa na ating pinagmulan. Wika rin ang siyang susi sa kabukluran ng lahat ng mamamayan sa iisang bansa. Ito ay nagsisilbing medyum upang ang bawat isa ay magkaunawaan. Sa pamamagitan nito, na ipapahayag natin ang ating damdamin sa ating mga minamahal, mga taong malapit sa atin at sa pangkabuuan sa lipunan. Bukod pa rito,
Wika rin ang ginagamit upang mapanatili ang ating ugnayan sa poong may kapal sa pamamagitan ng pagdarasal. Homogeneous at heterogeneous na wika. Ang Pilipinas ay tanyag bilang multilingual na bansa. Batay sa ginawang pananaliksik ng mga lingwista, may humigit kumulang 180 ang wikang sinasalita sa buong bansa. Sa puntong ito, masasabing heterogeneous ang sitwasyong pangwika na umiiral sa ating bansa dahil sa maraming wika o dialektong umiiral at ginagamit dito. Sa kabilang banda, homogeneous naman ang tawag sa sitwasyong pangwika ng mga bansang tulad ng Japan na gumagamit lamang ng isang wika sa pagkikipag-ugnayan at pagkikipagtalastasan sa iba pang kapwa mamamayan sa naturang bansa. Mga teoryang pinagmulan ng wika. Genesis 11 verse 1-9. Ang Tore ng Babel. Ito ay kwentong hango sa Biblia. Sa simula, iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na naninirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Sabi nila, halik kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At mula noon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Ang teoryang dingdong. Sinasabing ang wika ay nanggaling sa mga tunog ng mga bagay tulad ng tunog ng doorbell, dingdong, kampana, tingting at orasan, tik-tak, tik-tak. Ang teoryang bawaw. Ito ang wika na ginagaya ng mga tao mula sa mga tunog sa kalikasan tulad ng tunog ng pusa, aso, manok, at iba pa. Ang teoryang pupo. Ang tao ay nakalilikha ng tunog batay sa pagbulalas ng kanyang damdamin tulad ng pag-iyak ng bata kapag kinakagat ng langgam, pagtawa upang tugunan ng isang sitwasyon, at pagsigaw dala ng matinding galit. Sa puntong ito, nabubuo ang wika na hindi sinasadya ng tao. Tararabum di ay. Kapansin-pansin ang mga ritual na ginagamit ng mga sinaunang tao upang ipahatid ang kanilang pasasalamat pagkatapos ng anihan sa kanilang kinikilalang Diyos at Diyosa. Ang paghingi ng tawad sa mga kasalanan sa mga anito at anita. Paghiling na sana magiging masagana ang anihan. Ang mga ginagawang ritual ay nilalapatan ng indayog sa pagsasayaw ng mga tao na kinalaunan ay binigyan ng kahulugan. Tararabum di ay pagsasagawa ng ritual sa lahat ng kanilang mga gawain. Ang teoryang Yoheho. Ang tao ang nakabubuo ng salita dahil sa paggamit ng kanyang puwersang pisikal tulad ng pagbubuhat ng ginulong na kahoy, tag-iigib ng tubig na siyang humahantong sa pagbulalas ng kanyang nararamdamang pagod at hirap habang ginawa ang partikular na aksyon o gawain. Ang teoryang mama. Sa pangkaraniwang sitwasyon, ina ang nag-aaruga ng sanggol simula pa ng paglabas mula sa sinapupunan nito. Kaya sa teoryang ito, pinaniniwalaan na ang pinakaunang salita na natutunan ng bata ay ang salitang mama, sapagkat ina ang palagi nitong nakasasama. Ang teoryang tata. Ang tata ay galing sa Pranses na ang ibig sabihin ay goodbye o paalam. Kapag nagpapaalam ang isang tao ay kumakampay ang kanyang kamay ng pataas o pababa na sumasabay naman sa kumpas ng kanyang dila na pataas o pababa rin sa pagbigkas ng tata. Gamit ng wika. Conative, ginagamit ang paghimok at pag-impluwensya sa iba sa pamamagitan ng panghihikayat, pagkontrol ng galaw ng tao, pag-utos, pakiusap o kung anuman ang gusto nating gawin ng isang tao. Halimbawa ay ang karatulang
bawal magtapon ng basura rito. Ito ay nagbibigay ng babala sa mga tao na hindi pwedeng magtapon ng basura dahil kung ganun man ay magkakaroon ng kaukulang parusang bayad na 500 pesos. Sa sitwasyong nabanggit, makikita na naiimpluwensyahan ang isang tao sa pamamagitan ng panghihikayat, pagkontrol ng galaw ng tao, maaari rin sa pamamagitan ng pag-utos, pag-iusap o kung ano ang gusto nating gawin ng isang tao. Informative. Ito ay nagbibigay impormasyon. Madalas sa umaga, napapansin natin ang mga matatanda na nagbabasa ng dyaryo o nakikinig ng balita sa radyo. Ang mga pamamaraang ginamit ng announcer o manunulat ng balita ay ang informative na gamit ng teksto. Sa mga sitwasyong may gusto tayong ipabatid ng mga kaalaman sa ating kapwa-tao, kaibigan, kaklase, kamag-anak hinggil sa isang tiyak na paksa at nagbabahagi ng mga impormasyong nakuha, narinig o natutunan natin sa ating pang-araw-araw na gawain, ang tawag sa gamit ng wikang ito ay informative. Labeling. Labeling ang gamit ng wika kapag nagbibigay tayo ng bagong tawag o pangalan sa isang tao o bagay. Sa tingin mo, saan kaya ibinatay ang pagbibigay ng bansag sa mga taong iyaon? Madalas, nagbibigay raw ng bansag sa isang tao batay sa kung ano ang kanyang ginagawa, maaaring trabaho o propesyon, sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pamamaraan ng pagsasalita o pakikitungo sa ibang tao o sa lipunan. Ang fatik na gamit ng wika. Ang mga pahayag na matulog ka na, gabi na, magandang gabi ay mga halimbawa ng fatik na gamit ng wika. Ang fatik ay karaniwang kinapapalooban ng maiikling usapan. Sa Ingles, sinatawag itong social talk o small talk. Sa isang pag-uusap, ang bahagi lamang ng pagbubukas ng usapan ang fatik. Ang usapang ito ay hindi nangangailangan ng sagot. Ang emotive na gamit ng wika. Ang mga salitang nagpapahayag ng damdamin o emosyon gaya ng pagkaranas ng saya, lungkot at pagkaawa ay hindi natin maikakaila na ginagamit o pinapahayag at ibinabahagi natin sa ating mga kaibigan, kapamilya at kasamahan. Kadalasan nating binabanggit ang mga katagang natutuwa ako, nalulungkot ako, natatakot, nag-aalala at iba pa. Sa pagkakataong ito, gumagamit tayo ng emotive na gamit ng wika. Ang expressive na gamit ng wika. Sa pang-araw-araw na pamumuhay at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa lipunan ay hindi natin maiiwasang maipahayag ang ating sariling pananaw, prinsipyo, pangarap o mithiin, mga kagustuhan sa buhay, paniniwala na minsan nakabatay rin sa kinalakihang kaugalian at kultura. Sa mga panahong ito, nailalapat natin ang ekspresibo na gamit ng wika. Antas ng wika. Mayroong dalawang bahagi ang antas ng wika. Ito ay ang formal at informal. Sa formal, kabilang dito ang mga salitang standard tanggap na sa lipunan kung saan tinatanggap at ginagamit na ng karamihan, lalong-lalo na sa mga nakapag-aral ng wika. Pambansang bahagi ng formal na antas ng wika. Ang ibig sabihin ng pambansa, ito ang mga salitang ginagamit sa mga aklat na pangwika o pambalarila at loob ng paaralan. Ito ang wikang ginagamit ng pamahalaan para sa pagtatala ng konstitusyon at iba pang panggobyernong gawain. At ang ikalawang bahagi ng formal na antas ng wika ay ang pampanitikan o panretorika. Ito ang mga salitang ginagamit ng mga makata sa pagpapahayag ng kanilang akda. Ito ang mga salitang matatayog, malalim, makukulay at masining na binubuo ng makata upang makalikha ng obrang babasahin. Ang informal. Ito ang mga salitang pangkaraniwan na madalas nating naririnig sa ating paligid sa pang-araw-araw na pakikipag-usap o pakikipagtalastasan at maging sa pamumuhay. Ang isang bahagi rito ay lalawiganin. Kabilang dito ang mga bokabularyong dialektal. Halimbawa, dito sa Bukidnon ay dominante ang Cebuano, sa Zamboanga ay Waray, sa ilang bahagi ng Caraga o Butuan ay Kamayo at iba pa.
Batay rito, nakikilala kung anong pangkat na papabilang ang isang tao batay sa punto ng artikulasyon ng kanyang pananalita o mas kilala sa tawag na tono. Pangalawang bahagi ng impormal na antas na wika ay ang kolokyal. Ito ang mga salitang madalas ginagamit sa mga pagkakataong informal. Ito rin ay ang pagpapaikli ng isa o dalawa o higit pang titik sa salita. Halimbawa rito ay hintay ka na naging teka, wika nga na naging ika nga, at madalas na ginagamit ng kabataan ngayon sa social media tulad ng LRJ para sa pahayag na lahi rajud, o OOTD para sa outfit of the day, at ATM na at the moment. At ang pangatlong bahagi ng informal na antas na wika ay balbal. Ito ang tinatawag sa Ingles na slang. Ang mga salitang balbal ay nagmula sa mga pangkat-pangkat na kinalaunay nagkaroon ng sariling mga koda o codes. Sinasabing nasa mababang antas ang mga salitang napabilang sa salitang balbal. Kontemporaryong modelo ng proseso ng komunikasyon ayon kina Dobkin at Bates 2013. Una ay ang encoder o nagpapadala ng mensahe. Ito ay tumutukoy sa tao o pangkat ng tao na pinanggalingan ng salita o mensaheng nabanggit. Pangalawa ay ang mensahe. Ito ay may dalawang uri, ang mensaheng pangnilalaman at mensaheng relasyonal o di-verbal. Sa mensaheng pangnilalaman, ito ay tumutukoy sa teksto mismo na ating ipinapadala, katulad ng katagang kumusta ka, magandang umaga, okay ka lang ba? At samantalang sa mensaheng relasyonal o di-verbal, ito ay tumutukoy sa mga body language or body gestures na ating ipinapakita, katulad ng malapad na ngiti o pag-akbay at iba pa. Pangatlo ay ang daluyan o channel ng mensahe. May dalawang uri ang daluyan, ang daluyang sensory at daluyang institusyonal. Ang daluyang sensory, ito ay kinabibilangan ng paggamit ng paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama. Samantalang ang daluyang institusyonal, sakop nito ang paggamit ng cellphone sa pagtitext o pagtawag, laptop o tablet sa pagkikipag-Skype, Viber o chat sa mga kaibigan o kapamilya na nasa malalayong lugar. Pang-apat ay ang decoder o tagatanggap ng mensahe. Siya ang nagbibigay pakahulugan ng mensahe ayon na rin sa kanyang sariling persepsyon o pagkakaintindi. Panglima ay ang tugon o feedback. Mayroong tatlong uri ang tugon o feedback. Ito ay ang mga tuwirang tugon, di-tuwirang tugon at naantalang tugon. Maituturing na tuwiran ang isang tugon kapag ito'y naipadala ng diretso pagkatanggap ng mensahe mula sa encoder. Halimbawa, ang pagbati niya ng maligayang kaarawan at ang pagsagot mo ng salamat ay isa lamang sa sitwasyon na ginagamitan natin ng tugon sa uri ito. Samantala, ang dituwirang tugon ay pinapahayag sa pamamagitan ng di-verbal na pagkikipagkomunikasyon. Halimbawa, ang iyong pagngiti nang binating ka ng maligayang kaarawan, ang iyong pagkaway nang tinawag ka ng iyong kaibigan sa kabilang dako ng kalsada. Habang ang naantarang tugon naman ay ang pakikipagkomunikasyon na nangangailangan ng panahon upang maipadala at matanggap ang mensahe. Halimbawa nito ay ang resulta ng board exam, resulta ng X-ray, laboratory check-up, marka sa asignutan ng Filipino, o resulta ng iyong aplikasyon sa isang kumpanya, at iba pa. Pang-anim ay ang mga potensyal na sagabal sa komunikasyon. Tinatawag ito sa Ingles na communication noise o filter. Bawat proseso ng komunikasyon ay maaaring magkaroon ng potensyal na sagabal. Ito ay ang mga bagay-bagay na maaaring makasagabal mismo sa mabisang komunikasyon. Maaari itong matagpuan sa tagapagpadala ng mensahe, sa mensahe mismo at daluyan ng mensahe o sa tagatanggap ng mensahe mismo. Sa makatwid, ang mga sagabal ay nauuri sa apat: semantikong sagabal, pisikal na sagabal, physiological na sagabal, at psychological na sagabal. Ang semantikong sagabal ay nagmumula mismo sa nagsasalita ng wika. Ang paggamit ng salita na may dalawa o higit pang pakahulugan ay maaaring makasagabal sa pag-intindi ng kausap.
Ang pisikal na sagabal naman ay tumutukoy na dala ng ingay sa paligid. Halimbawa, ang malakas na busina ng bus, malakas na tunog ng sound system ng kapitbahay, maalinsangan na paligid at iba pa. Ang pisyolohikal na sagabal naman ay iyong matatagpuan sa katawan na nagpapadala o tagatanggap ng mensahe tulad ng kapansanan sa pandinig o paningin na tagapagsalita o tagatanggap ng mensahe. Ang pagkakasakit ay isa ring halimbawa ng pisyolohikal na sagabal. At ang panghuli ay ang psikolohikal na sagabal. Kabilang sa mga halimbawa nito ay ang mga biases, prejudices o ang pagkakaiba-iba ng mga kinalakhang paligid, mga paniniwala, kultura at maging pananaw sa buhay. Wikang Filipino, ang gamit ng Filipino. Masasabing taglay ng wikang Filipino ang gamit at tungkulin nito sa lipunang Pilipino. Sa komunikasyon, nagagamit ang Filipino sa pakikipag-usap at pakikipagtalakayan sa hindi kaparehong lahi at wikang kinagisnan sa loob ng Pilipinas sa paraang pasulat at pasalita, maging personal o impersonal. Sa transaksyon, nagagamit ng pamahalaan ang Filipino sa mga transaksyong nagaganap tulad ng pag-iimplementa ng batas, paglalaganap ng anunsyo, pagtatakda ng bagong tuntunin, pagpaplano ng isang proyekto at iba pa. Sa pagpapalabas sa media, upang maintindihan ng lahat at makisimpatiya sa mga kasalukuyang nagaganap sa loob ng bansa, nagagamit ang Filipino sa pagpapalabas ng balita, anunsyo at kalakalan. Maaaring ang pagpapalabas na ito ay sa pamamagitan ng dyaryo, telebisyon at internet, lalo na sa panahon ngayon na ang media ay nagsisilbing lunsaran at tulay sa nag-aalab na damdamin upang maipahayag ang opinyon sa partikular na isyu sa loob ng Pilipinas. Bilingualismo at multilingualismo. Bilingualismo ang tawag sa paggamit ng tao o bansa ng dalawang wika sa mga tiyak na larangan at sitwasyon. Sa bansang Pilipinas, naimplementa ang patakarang edukasyong bilingual na ipinalabas ng Departamento ng Edukasyon at Kultura, na naging tulay upang higit pang makilala at tangkilikin ang wikang Filipino. Ito ay nagsasaad na hiwalay ang paggamit ng Pilipino at Ingles bilang medyum ng instruksyon sa mga tiyak na asignatura. Gagamitin ang Filipino sa mga araling panlipunan, edukasyong pangkalusugan at sa edukasyong pisikal. Gagamitin naman ang Ingles sa iba pang mga asignatura. Multilingualismo ang tawag sa paggamit ng tao o bansa ng maraming wika. Itinuturing ang Pilipinas bilang isang multilingual na bansa sa kadahilan ng binubuo ito ng napakaraming wika.